pagpapalalim sa mga layunin ng 17 Sustainable Development Goals. Mapanuring araw, Grade 9. Ang 17 Sustainable Development Goals ay hindi lamang listahan ng magagandang adhikain. Bawat layunin ay tumutugon sa tunay na suliraning nararanasan sa tahanan, paaralan, pamayanan at daigdig. At kapag malinaw ang layunin, mas malinaw rin kung bakit kailangang kumilos ng may malasakit at pananagutan. Balikan natin ang 17 Sustainable Development Goals sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. SDG Recall. Goal o gulo? Basahin ang bawat pahayag. Isulat ang goal kung wasto ang ideya at gulo kung may salitang kailangang palitan upang maging tama ang pahayag. Ang Goal 5 ay nakatuon sa pagkakapantay-pantay ng edad at pagpapalakas ng kababaihan at mga batang babae. Gulo. Ang Goal 5 ay nakatuon sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagpapalakas ng kababaihan at mga batang babae. Ang Goal 6 ay may kaugnayan sa ligtas na inuming tubig, sanitasyon at wastong pamamahala ng yamang tubig. Goal. Itinataguyod ng Goal 7 ang abot kaya at malinis na enerhiya kabilang ang paggamit ng fossil fuel. Gulo. Itinataguyod ng Goal 7 ang abot kaya at malinis na enerhiya kabilang ang paggamit ng renewable energy. Layunin ng Goal 11 na maging eksklusibo, ligtas, matatag at napapanatili ang mga lungsod at pamayanan. Gulo. Layunin ng Goal 11 na maging inklusibo, ligtas, matatag at napapanatili ang mga lungsod at pamayanan. Ang Goal 14 ay nakatuon sa pangangalaga at napapanatiling paggamit ng yamang lupa. Gulo. Ang Goal 14 ay nakatuon sa pangangalaga at napapanatiling paggamit ng yamang dagat. Ang pagkilala sa pangalan at bilang ng mga SDG ay parang pagkilala sa mga icon sa cellphone. Mahalaga ang pangalan, ngunit mas mahalaga ang tunay na gamit. Hindi sapat na malaman na may Goal 1 hanggang Goal 17. Kailangang masuri kung paano nagkakaugnay ang kahirapan, edukasyon, kalusugan, kabuhayan, kalikasan, kapayapaan at pakikipagtulungan. Layunin ng aralin na masuri ang pagkakaugnay-ugnay ng 17 Sustainable Development Goals sa pagkamit ng makatarungan, inklusibo at likas-kayang pag-unlad. Isang proyekto, ilang goal. Suriin ang bawat proyekto. Tukuyin ang hindi bababa sa 2 SDGs na maaaring maiugnay rito. Unang sitwasyon. Nagpatayo ang barangay ng gulayan gamit ang compost mula sa nabubulok na basura. Ang ani ay ginagamit sa feeding program at ibinebenta rin sa murang halaga sa ilang pamilya. Maaaring iugnay ang Goal 2 o Zero Hunger, Goal 3 o Good Health and Well-being, Goal 12, Responsible Consumption and Production, at Goal 15, Life on Land. Ikalawang sitwasyon. Naglagay ang paaralan ng water refilling station at hand washing area upang mabawasan ang paggamit ng bottled water at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Maaring iugnay ang Goal 3 o Good Health and Well-being, Goal 6 o Clean Water and Sanitation, Goal 12, Responsible Consumption and Production. Ikatlong sitwasyon. Naglagay ang pamayanan ng solar-powered streetlights, ligtas na pedestrian lane at access ramp para sa persons with disabilities. Maaring iugnay ang
Goal 7 o affordable and clean energy. Goal 10, reduce inequalities. At Goal 11, sustainable cities and communities. Sa mga sitwasyong sinuri, makikitang ang isang proyekto ay maaaring makatulong sa higit sa isang Sustainable Development Goal. Ipinapakita nito ang pagkakaugnay-ugnay ng mga SDGs. Pagkakaugnay-ugnay ng mga SDGs. Ang pagkakaugnay-ugnay ng mga SDGs ay tumutukoy sa katotohanang ang pag-unlad sa isang layunin ay maaring makatulong din sa pag-abot ng iba pang layunin. Sa madaling salita, hindi magkakahiwalay ang mga SDGs dahil ang epekto ng isa ay maaaring umabot sa iba. Halimbawa, ang gulayan ng barangay ay hindi lamang tumutugon sa Goal 2 o walang gutom. Nakaugnay din ito sa Goal 3 sapagkat nakatutulong ito sa mas maayos na nutrisyon. Sa Goal 12 dahil gumagamit ito ng compost mula sa nabubulok na basura. At sa Goal 15 dahil nakaugnay ito sa pangangalaga sa lupa. Gayun din ang water refilling station ay hindi lamang tungkol sa Goal 6 o malinis na tubig at sanidad. Maaari rin itong makatulong sa Goal 3 dahil nakababawas ito sa panganib ng sakit at sa Goal 12 dahil nababawasan ang paggamit ng bottled water at plastic. Ipinapakita nito na ang isang mahusay na proyekto ay hindi lamang tumutugon sa iisang problema. Dahil sa pagkakaugnay-ugnay ng mga SDGs, maaari itong makatulong sa kalusugan, kalikasan, kabuhayan, kaligtasan at pagkakapantay-pantay ng sabay-sabay. Ngunit ang pagkakaugnay-ugnay ng mga SDGs ay hindi lamang tungkol sa dami ng layuning natutulungan ng isang proyekto. Mahalaga ring suriin kung sino ang naaabot, sino ang nakikinabang, at sino ang maaaring maiwan. Walang maiiwan o leave no one behind. Ang prinsipyong walang maiiwan ay nagsasabing ang pag-unlad ay hindi dapat para lamang sa may kaya, malapit sa sentro o madaling maabot ng mga serbisyo. Kailangang isaalang-alang ang kalagayan ng mga nasa malalayong lugar, mahihirap na pamilya, persons with disabilities, kababaihan, kabataan, senior citizens at iba pang grupong maaaring makaranas ng diskriminasyon o kakulangan ng oportunidad. Halimbawa, maaring may itinayong water refilling station sa paaralan, ngunit hindi pa rin ito ganap na natutugunan ang pangangailangan ng lahat kung ang mga mag-aaral sa malalayong sityo ay walang ligtas na mapagkukunan ng tubig. Maaring may access ramp sa gusali, ngunit kailangan ding tiyakin na ligtas, maayos at tunay na magagamit ito ng persons with disabilities. Sa makatwid, hindi sapat na maraming SDGs ang natutulungan ng isang proyekto. Mahalaga ring suriin kung patas ang pakinabang nito, kung may grupong hindi naaabot, at kung paano maisasama ang kanilang pangangailangan sa pagpaplano at pagpapatupad. Upang mas madaling makita ang lawak ng pag-unlad na nais isulong ng SDGs, maaari nating tingnan ang mga layuning ito sa pamamagitan ng 5 pangunahing focus. Decode the 5 Ps. Hula letra, hanap diwa. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang 5 salitang tumutukoy sa pagpapangkat ng SDGs. Una, people. Ikalawa, prosperity. Ikatlo, planet. Ikaapat, peace. At ikalima, partnership. Ang 5 salitang nabuo ay people, prosperity, planet,
peace, at partnership. Tinatawag ang mga ito na 5 P's of Sustainable Development. 5 P's of Sustainable Development. Ang 5 P's of Sustainable Development ay balangkas na tumutulong upang mas madaling makita ang malawak na saklaw ng SDGs. People. Tumutukoy ito sa dignidad, kalusugan, edukasyon at pag-unlad ng bawat tao. Planet. Tumutukoy ito sa pangangalaga sa kalikasan, klima, tubig, lupa at iba pang likas na yaman. Prosperity. Tumutukoy sa kabuhayan, disenteng trabaho, oportunidad at pag-unlad na may pakinabang para sa lahat. Peace. Tumutukoy sa ligtas, makatarungan, inklusibo at mapayapang pamayanan. Partnership. Tumutukoy sa pagtutulungan ng mga bansa, pamahalaan, pribadong sektor, pamayanan at mamamayan. Ipinapakita ng 5 P's na ang likas kayang pag-unlad ay hindi lamang tungkol sa pagtaas ng kita o pagtatayo ng mga proyekto. Kabilang dito ang pag-unlad ng tao, pangangalaga sa planeta, patas na kabuhayan, kapayapaan at sama-samang pagkilos. 5P. Lika. Ipangkat ang 17 goals. Basahin ang bawat Sustainable Development Goal ayon sa pagkakasunod-sunod. Tukuyin kung saang pangunahing pangkat ng 5 P's ito nabibilang. People, planet, prosperity, peace o partnership. Ngunit tandaan na pangunahing pangkat lamang ang hahanapin. Maaring may kaugnayan din ang isang goal sa iba pang P dahil magkakaugnay ang mga SDGs. Goal 11 o Sustainable Cities and Communities. Sostenibleng mga lungsod at pamayanan. Prosperity. Goal 3, Good Health and Well-being o mabuting kalusugan at maayos na pamumuhay. People. Ang Goal 15, Life on Land o buhay at yamang lupa ay planet. Goal 17, Partnerships for the Goals o pagtutulungan para sa mga adhikain, partnership. Ang Goal 7 o Affordable and Clean Energy, abot kaya at malinis na enerhiya, prosperity. Goal 2, Zero Hunger o walang gutom, people. Goal 16, Peace, Justice, and Strong Institutions, kapayapaan, katarungan at matatag na mga institusyon, peace. Goal 12 o Responsible Consumption and Production, responsableng pagkonsumo at produksyon, planet. Goal 5, Gender Equality, pagkakapantay-pantay ng kasarian, people. Goal 9, Industry, Innovation and Infrastructure, industriya, inobasyon at infrastruktura, prosperity. Goal 14, Life Below Water, buhay at yamang dagat, planet. Goal 1, o No Poverty, walang kahirapan, people. Goal 6, Clean Water and Sanitation, malinis na tubig at sanitasyon, planet. Goal 10, Reduce Inequalities, pagbawas sa kawalan ng pagkakapantay-pantay, prosperity. Goal 4, Quality Education, dekalidad na edukasyon, people. Goal 13, Climate Action o aksyong pangklima, planet. Goal 8, Decent Work and Economic Growth, desenteng trabaho at maunlad na ekonomiya, prosperity. Sa likod ng 17 magkakaibang layunin, iisa ang direksyong tinatahak. Isang daigdig na may malasakit sa tao, kalikasan, kaunlaran, kapayapaan at pagtutulungan.
Ito ang mas malaking larawan ng Sustainable Development Goals sa ilalim ng 5 Ps. Pagpapangkat ng SDGs ayon sa 5 Ps. People o tao. 1, 2, 3, 4, 5. Nakatuon sa pangunahing pangangailangan, kalusugan, edukasyon at pagkakapantay-pantay ng tao. Planet o kalikasan. 6, 12, 13, 14, 15. Nakatuon sa pangangalaga ng kapaligiran at likas na yaman. Prosperity o kasaganaan. 7, 8, 9, 10, 11. Nakatuon sa pag-unlad ng ekonomiya, kabuhayan at maunlad na pamayanan. Peace o kapayapaan. 16. Nakatuon sa kapayapaan, katarungan, paggalang sa karapatan at matatag na mga institusyon. Partnership o pagtutulungan. 17. Nakatuon sa sama-samang pagkilos at pandaigdigang kooperasyon upang makamit ang mga layunin. Muli ang pagpapangkat ng SDGs ayon sa 5 Ps. People o tao, prosperity o kasaganaan, peace o kapayapaan, partnership o pagtutulungan, at planet o kalikasan. P Final Check. Aling P ang tinutukoy? Basahin ang bawat pahayag. Tukuyin kung aling pangkat ng 5 Ps ang inilalarawan. Pangkat ng SDGs na nakatuon sa sama-samang pagkilos, ugnayan ng mga bansa at pandaigdigang kooperasyon para sa pagkamit ng mga layunin. Partnership. Pangkat ng SDGs na nakatuon sa kahirapan, pagkain, kalusugan, edukasyon at pagkakapantay-pantay ng kasarian. People. Pangkat ng SDGs na nakatuon sa enerhiya, trabaho, ekonomiya, inobasyon at maunlad na pamayanan. Prosperity. Pangkat ng SDGs na nakatuon sa katarungan, paggalang sa karapatan, seguridad at matatag na mga institusyon. Peace. At pangkat ng SDGs na nakatuon sa malinis na tubig, responsableng pagkonsumo, klima, karagatan at yamang lupa. Planet. Bagamat magkakaugnay ang 17 SDGs, bawat isa ay may pangunahing focus na nagpapakita ng papel nito sa pagkamit ng likaskayang pag-unlad. Kaya mahalagang matandaan ang opisyal na pangalan ng bawat SDG at matukoy ang pangunahing pangkat nito sa 5 Ps. Kung ito ay people, planet, prosperity, peace o partnership. Saan ka lulugar? 5 Ps Edition. Tukuyin ang opisyal na pangalan ng bawat Sustainable Development Goal. Pagkatapos, isulat kung saang pangunahing pangkat ng 5 Ps ito kabilang. People, planet, prosperity, peace o partnership. Goal 4. Quality education. People. Goal 13. Climate action. Planet. Goal 8. Decent work and economic growth. Prosperity. Goal 16. Peace, justice, and strong institutions. Peace. Goal 17. Partnerships for the goals. Partnership. Goal 2. Zero hunger. People. Goal 6. Clean water and sanitation. Planet.
Goal 10. Reduce inequalities. People. Goal 5. Gender equality. People. Goal 14. Life below water. Planet. Goal 9. Industry, innovation, and infrastructure. Prosperity. Goal 1. No poverty. People. Goal 12. Responsible consumption and production. Planet. Goal 11. Sustainable cities and communities. Planet. Goal 3. Good health and well-being. People. Goal 15. Life on land. Planet. Goal 7. Affordable and clean energy. Prosperity. Interactive Reviewer. Maaring pumunta sa site na ito. I-open lang ang link, simula ng Interactive Reviewer. Kapag mali ang sagot, maaring i-show ang solution. I-download para sa offline ang index at UNSDG. I-open sa anumang browser at maaari nang simulan ang Interactive Reviewer. Hindi dapat paghiwa-hiwalayin ang people, planet, prosperity, peace at partnership dahil magkakaugnay ang mga ito sa tunay na pag-unlad. Mahirap makamit ang prosperity kung maraming tao sa people ang nakararanas ng kahirapan at kakulangan ng oportunidad. Mahirap din pangalagaan ng planet kung walang matatag at alternatibong kabuhayan ang mga pamayanan. Mahirap ding isulong ang anumang programa kung walang peace, kapayapaan, katarungan at tiwala sa mga institusyon. At higit sa lahat, nagiging posible ang sama-samang pagkilos sa pamamagitan ng partnership ng pamahalaan, pamayanan, paaralan at iba pang sektor. 5P Festival Challenge. Bumuo ng 4 na pangkat para sa visual learners, auditory, verbal, at kinesthetic. Rubric sa pagmamarka. 5P Kilos. Anong P? Anong halaga? Anong hakbang? Basahin ang mga sitwasyon. Tukuyin ang pangunahing 5P, ang halagang dapat pairalin at isang konkretong hakbang. Maraming plastik ang naiwan sa kantin at may basurang napupunta sa kanal kapag umuulan. Planet. Pananagutan, disiplina, malasakit sa kalikasan. Wastong paghihiwalay ng basura at pagbabawas ng single-use plastic. May mag-aaral na nahuhuli sa aralin dahil kulang ang kanyang gamit at madalas na walang baon. People. Malasakit o paggalang sa dignidad at pagiging inklusibo. Pagbibigay ng school supplies, pagkain o tulong aral. May mga kabataang nais magkaroon ng hanap buhay ngunit kulang sa kasanayan at impormasyon tungkol sa trabaho. Prosperity. Sipag, pagiging maparaan, pagpupunyagi. Pagsasagawa ng skills training o pagbibigay ng impormasyon tungkol sa trabaho at kabuhayan. May proyektong pangbarangay ngunit hindi nabigyan ng pagkakataong magsalita ang kabataan, PWD at mahihirap na pamilya. Peace. Katarungan, paggalang, pakikinig. Pagdaraos ng bukas na konsultasyon at pagsasama ng iba't ibang sektor sa pagpapasya. Nais magkaroon ng gulayan sa paaralan ngunit kailangan ng tulong ng barangay, mga magulang at iba pang katuwang. Partnership. Pagtutulungan, pagkakaisa, pananagutan. Pagbuo ng malinaw na ugnayan at paghahati ng tungkulin ng paaralan, pamilya at pamayanan. 5P Web. Magkakaugnay ang kaunlaran. Buuin ng graphic organizer sa pamamagitan ng paglalagay ng pangunahing focus at mga SDG sa ilalim ng bawat P. 5P Timbangan. Hakbang na may pananagutan. Piliin ang letra ng tamang sagot.
May mag-aaral na madalas lumiban dahil tumutulong sa paghahanap buhay ng pamilya at kulang sa gamit sa pag-aaral. Aling tugon ang pinakamainam upang mapangalagaan ang kanyang dignidad at karapatan sa edukasyon? Iugnay siya sa tulong aral, kagamitan at maingat na ugnayan sa pamilya. May planong magtayo ng bagong kalsada upang mapabilis ang pagdadala ng produkto. Dadaan ito sa Bakawan na nagsisilbing panangga laban sa storm surge. Alin pa siya ang pinakamainam? Baguhin ang ruta, matapos suriin ang epekto at makonsulta ang komunidad. Naglunsad ang isang lungsod ng libreng skills training para sa kabataan. Marami ang hindi makasali dahil walang gadget, mahinang internet o hindi madaling puntahan ang registration venue. Aling pagbabago ang pinakamainam? Maglaan ng offline sessions, gadget access at madaling pagpaparehistro. May proyektong pangbarangay, ngunit hindi nakonsulta ang kabataan, PWD at may hirap na pamilya. Hindi rin malinaw kung paano gagamitin ang pondo. Aling hakbang ang pinakamakatarungan? Magdaos ng bukas na konsultasyon, malinaw na ulat at inklusibong representasyon. Nais ng paaralan na magkaroon ng gulayan at composting area. Handa ang barangay, mga magulang, lokal na magsasaka at ilang organisasyon na tumulong. Aling plano ang nagpapakita ng pinakamatibay na pagtutulungan? Magtakda ng magkakatuwang na tungkulin, kagamitan at regular na monitoring. Ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa pagdami ng gusali at paglaki ng kita. Nasusukat ito sa bawat taong hindi naiiwan, sa kalikasang napangangalagaan, sa kabuhayang nagbubukas ng pag-asa, sa kapayapaang pinatatatag at sa pagtutulungang kumikilos para sa kinabukasan ng lahat.